Yun ang ibig sabihin ng ordinance. Ito ay utos or set na mga command na binigay ng isang authority ng mayroong kapangyarihan. Okay? So, pag sinabi natin the ordinance of baptism, ibig sabihin, ang sinasabi natin dito, ang baptism ay iniutos. No? Ang utos ng bautismo, at ito ay hindi lang basta galing sa atin, kung hindi galing po ito kay Kristo mismo. Okay? So, yun ang pag-uusapan natin for this Sunday, at kung hindi natin matapos, next Sunday tatapusin natin yung tungkol dito sa topic na ito, ang ordinansa ng bautismo. Okay? So, bago tayo magsimula, ano nga ba ang baptism? Diba? So, gaano ba ito ka simpleng intindihin? Mahirap ba intindihin ang ibig sabihin ng baptism? Kasi maraming naguguluhan sa baptism. Ano ba ang ibig sabihin ng baptism, at bakit may baptism, at bakit pag nagbasa tayo ng Bible, mayroong magkaibang baptism? May baptism si John, mayroong baptism naman si yung mga apostles, at magkaibang mode ng baptism sa iba't ibang churches. Ano ba ang biblical, at ano ba ang nasa Bible, ano ba ang scriptural, ano ba ang sinasabi ng Bible na dapat gagawin sa baptism. Yun ang mga pag-uusapan natin sa lesson na ito. So, ang expectation natin, ang goal natin sa article number 15 ay malaman natin ang mga detalye o yung mga impormasyon tungkol sa tinatawag nating baptism. Ano ang pinapanampalatayaan natin dyan? Kasi note nyo ito, iba rin for sure yung ibang churches, meron rin siyang ibang baptism. At kung di nyo lang alam kung bakit tayo nakilala as Baptists, ay ito ang isa sa pinakamalaking faktor kung saan humihiwalay tayo sa ibang mga churches o denomination. Ang baptism ay strictly sa paglubog. Wala nang iba, no? Walang sprinkling, walang wisik-wisik, walang kung anong spray, di ba? Buhos o kaya may hose, no? Hindi ganon ang baptism na pinapanampalatayaan natin. Ang pinapanampalatayaan natin ay ang baptism na nanggaling sa Biblia, at yun ang pag-aaralan natin ngayong umaga, no? So magsimula agad tayo sa unang punto. Ang unang punto natin is this: what is baptism? No? What is baptism? Ano ba ang baptism? Bago tayo pumunta doon sa spiritual na aspeto, tingnan muna natin yung detalye kung ano ba ang bautismo, no? Ang pinakasimpleng explanation, ang pinakasimpleng picture ng baptism is this, letter A. Kung pwede maipakita diyan ng ating AB Tech, no? What is baptism? Letter A. Baptism is the immersion in water of a believer. Ano ibig sabihin ng immersion? Ibig sabihin ng salitang immersion ay idip, ilubog sa tubig. Pagka nilubog ka, ibig sabihin noon ay ano? Meron bang parte na nakalutaw, half ba half? Hindi, pag sinabing lubog, no? Yung katawan mo ay lubog. Okay? So ito ang ating pinapanampalatayaan sa baptism. Baptism is the immersion in water of a believer. Yan po ang pinakasimpleng explanation kung ano ang baptism. Ang baptism ay paglubog, no? Pag sinabi mong baptize, ito ay action word na ibig sabihin ay ilubog. Okay? Ang baptism, ito yung tawag doon sa aksyon ng paglubog. Okay? So, para makita ninyo itong ano na ito, titingnan natin ang isang example ng biblical baptism. Okay? Bibigyan natin ng oras ngayon ang pagbabasa ng salita ng Diyos sa Acts chapter 8.
Okay? At hindi ko na kayo patatayuin kasi ang gagawin natin ay babasahin natin siya na parang binabasa natin ang narration ng storyang ito na kung saan ito ay isang record ng isang apostol ng Panginoon at ng isang mananampalataya na nakakilala sa Panginoon. Okay? Buksan natin sa Acts chapter 8. Ito ang isa sa pinakamagandang example kung gusto nyo makakita ng picture ng baptism ng isang mananampalataya. No? Diyan na po ba kayo? Say amen. Okay. So, hindi porke na tayo ay nako po, ay hindi na kayo magbabasa ha. Tingin kayo sa inyong Bible kasi wala yung points. Mamaya yung points niyan pagkatapos. Gusto ko sundan nyo ako habang binabasa ko po itong Acts chapter 8 para makita nyo dahan-dahan kung ano yung nangyayari. Okay? Kung ano yung nangyayari diyan kay Philip. Okay? Magsisimula po tayo sa verse 25. Okay? Nakita nyo na po, say amen. Okay? Kalahati pa lang yung iba. Verse 25. Diyan na po kayo? Okay, babasahin natin ng verse 25. Sundan nyo po ako ng inyong mga mata. No? And when they had testified and preached the word of the Lord, bumalik sila sa Jerusalem and preached the gospel in many villages of the Samaritans. Okay? Pagkatapos nito, sa verse 26, no? Ang anghel ng Panginoon ay nagsabi kay Philip. Specifically si Philip ha. Ang sabi niya kay Philip, tumindig ka at pumunta ka patungong timog. Ano ang timog? Yan, south, no? Pagka timog, ibig sabihin ay south. Tumindig ka at pumunta ka ng timog sa daang pababa mula sa Jerusalem patungong Gaza. At ito'y isang ilang na daan, isang desyertong daanan, no? Na kumbaga pag sinabi natin desyertong daanan, talagang walang bahay-bahay doon, talagang desyertong daanan yon. Pansinin niyo mabuti yung specific na lugar na pinapapuntahan ng ng anghel ng Panginoon. Isang desyertong lugar, no? Ngayon kung ikaw ay soul winner at pupunta ka sa isang lugar na walang tao, anong ini-expect mo doon? Di ba? Pero doon siya pinapapunta ng anghel ng Panginoon. Get up, go south to the road that runs from Jerusalem down to Gaza. Yung daanan na yon, doon mismo sa daanan na yon, doon siya pinapapunta. Okay? So, anong ginawa ni Philip? Verse 27, makikita natin siya. Siya ay tumayo at umalis. Ngayon, ano yung natagpuan niya doon? Merong isang lalaking taga-Ethiopia, isang eunuch na tagapamahala ng isa siyang court official ni Candice. Ito ay Queen of Ethiopians. Okay? Siya po yung in charge doon sa treasury at siya ay pumunta sa Jerusalem. Pasanin niyo to ha, para mag-worship, para magsamba, no? So pinapapunta siya doon ng Panginoon sa isang mananampalataya na, no? Pero mali yung word kong mananampalataya na. Ang ibig sabihin ay isang taong meron ng pagkakakilala sa Diyos, no? May basic na pagkakakilala sa Diyos. Pero bakit pa siya doon pinapapunta kung yun naman ay may pagkakilala na sa Diyos, no? Dahil hindi po, no? Natatandaan natin, ang pagkakakilala sa Diyos, hindi po yun makapagliligtas lang basta sa inyo, no? Kahit sino pag tumingin sa paligid, malalaman na may Diyos. Saan ang galing itong mga bagay na to? Saan galing ang buhay? No?
Kahit sino malalaman na may Diyos at makikilala na mayroong Diyos na mayroong kapangyarihan sa labas ng lahat ng bagay na ito, na nagbigay ng mga bagay na ito, no? At pinanggalingan ng mga bagay na ito. Doon sa ating nakita ngayon, verse 28, itong eunuch na ito, no, na taga Ethiopia, ay pabalik na at nakaupo sa kanyang chariot o karwahe, no? Ito yung gusto ko na makita ninyo. Nagbabasa siya ng Bible. Binabasa niya ang libro ng Isaias. Pansinin niyo to, ha. Ito yung isang bagay na hanggang ngayon ay either na hindi ito tinatanggap ng mga Hudyo or na tinatanggap nila na nandoon, pero ang sinasabi nila hindi ito tungkol kay Kristo. Itong isang libro na ito, yung pinakita ko sa inyo before, na nagpapakita na meron ang Diyos na isang servant na sobra niyang victorious, no? Successful siya sa kanyang mga ginawa sa punto na pwede siyang nakoronahan. Siya ay nakikilalanin bilang isang napakatinding tao, pero yung kanyang victory, ang pagkakasabi ng Isaias, winasak naman siya nang parang hindi na makilala ang kanyang muka. No? Yun ay makita natin doon sa Isaiah 52 and 53. Ngayon, tingnan niyo ito mabuti. Ito yung binabasa nung eunuch na taga Ethiopia. Nakasakay siya sa kanyang chariot, napabalik na siya, galing siya sa worship, galing siya sa pagsamba niya, binabasa niya ang propeta Isaias. Sabi ng Espiritu kay Philip, lumapit ka at makisakay ka sa karwaheng ito. No? So, ang ginawa naman ni Philip, pagkatapos noon sa verse 30, tumakbo si Philip doon at kanyang narinig na binabasa niya si Isaias na propeta, at sinabi ni Philip doon kay eunuch, tingnan niyo itong words na ito, ha, nauunawaan mo ba ang binabasa mo? No? Nauunawaan mo ba ang binabasa mo? Sabi naman ng eunuch sa kanya, paano ba? Paano ba? Malibang may tumulong sa akin at kanyang inanyayahan sino? Si Felipe na umakyat at maupo kasama niya. Tingnan niyo ito mabuti, ha. Ang sabi nung anghel kay Philip ay pumunta ka doon sa karwahe at sumakay ka, no? Pero pagpunta niya doon, hindi naman siya pwedeng basta na lang lumundag sa isang kung bibigyan ko kayo ng picture sa kotse ng isang opisyal ng gobyerno, bigla ka na lang papasok na hindi ka kilala at wala kang kilanlan, no? Baka mapakulong ka na. Pero ito ay pagpunta niya doon, ang Diyos na ang gumawa ng paraan para siya ay makalapit at makapasok doon sa karwahe ng eunuch na yon. Ano yung unang nakita niya, narinig niya, na binabasa ng eunuch yung libro ni Isaias. At dahil doon, pagtanong niya, nakapasok siya, at pagkatapos noon, sabi sa verse 32, ang bahagi ng kasulatan na binabasa niya ay ito. In-explain ng writer, itong specific na words, okay, galing to sa Isaiah 53. Tulad ng tupa ay dinala sa katayan at sa isang kordero na hindi umiimik sa harap ng kanyang manggugupit, gayon din hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig. No? Ito ay nasa Isaiah 53. Tandaan nyo, bago pa ito dumating si Kristo, na isulat na itong patch, no, ng mga kasulatan na ito ni propeta Isaias, no, bago pa dumating si Kristo. Pag-isipan niyo mabuti. Pero yung ni-refer dito ni Philip
hindi daw nagsalita yung taong yon na parang dinala sa katayan. Which is, kung naalala niyo yung picture ko nito, kung magkakatay kayo ng baboy at dadali niya sa katayan, iiyak yung baboy, di ba? Grabe ang ingay nun kasi nararamdaman nun at alam nun na mamamatay na siya, kaya grabe ang iyak ng baboy. Pero ito, ang sabi dito ay para itong para itong tupa, no? Na dadalhin doon sa katayan o doon sa manggugupit, isang lamb na nasa harapan ng manggugupit, pero hindi siya umiyak. Kahit alam niya yung mangyayari sa kanya, alam niyang papatayin siya, alam niya yung gagawin sa kanya, hindi siya nagsalita. Bakit? Alam niyo yung nangyari. Dahil gusto ni Kristo na iligtas tayo. No? Sarili niya yung kagustuhan na mamatay doon para mabigyan lamang tayo ng kaligtasan, that we might be saved. No? Na tayo ay maibalik sa Diyos. Ibig sabihin, kahit pala nagsasamba, ito si Eunuch, ay malayo siya sa Diyos. Wala siyang koneksyon sa Diyos. Kahit na siya ay nagpupuri, wala siyang koneksyon sa Diyos. Na kailangan pang si Philip ay pumunta doon para ipaalam sa kanya ang tamang daan kung paano makakabalik sa Diyos. So binigay ni Philip. Sabi dyan sa verse 33, sa kanyang pagpapakababa ay ipinagkait sa kanya ang katarungan. Sino ang makapaglalarawan sa kanyang lahi, sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay. In other words, siya ay tinanggalan ng hustisya dahil siya ay pinatay. Yun yung salita dito sa verse 33. Pinatay siya. Sabi nga nung Eunuch kay Philip, ipinapakiusap ko tungkol kanino ba itong sinasabi ng propetang ito? Tinutukoy ba ng propetang ito yung kanyang sarili o iba? No? Yun yung unang tanong ng Eunuch. Sa bagay, sa isang prophecy nga naman, either na kung sino ang subject ng kanyang prophecy ay dapat maging let's use the word malinaw, dahil kung hindi, ito ay mananatiling na propesya lamang. Pero dahil karamihan, no? Karamihan ng mga Hudyo ay hindi nakikita na si Kristo ito. Samantala, halos lahat, hindi halos lahat, lahat ng sinabi doon sa Isaiah 53 ay ginawa at nangyari kay Kristo. Kahit doon sa punto ng pagkakalibing, ang sabi doon sa Isaiah 53 ay kasama siyang nilibing ng mga mayaman. Diba? At makikita natin doon na si Kristo ay hindi nilibing sa isang basta lang nalibingan. Talagang siya ay nilibing kasama. Meron siyang sariling tomb nung panahon na yun. So, yun ba ay coincidence lamang? Sobra namang coincidence yun kung lahat ng nandoon sa Isaiah 53 ay tumutukoy kay Kristo. No? Kumbaga, para makasigurado ka sa isang bagay, dapat 10. No? Yung 10 na yon nagawa ni Kristo. Pero hindi pa rin pinapaniwalaan ng mga Hudyo. Alam niyo kung bakit? Dahil ang hinihintay nila ay isang makapangyarihang Diyos na magiging hari ng Israel. Na magiging hari, magiging conqueror. Pero ano ang dumating sa kanila? Isang tao galing sa pamilya ng isang karpentero at namatay
sa krus. Ganun ba ang tagapagligtas namin? Anak ng karpentero tapos namatay sa krus. Ganun rin yung sabi ng mga na kumukutsa sa kanya sa John chapter 6. Ano ba yung sinasabi mo? Kilala namin kung saan ka nanggaling. Kilala namin si Jose na yung tatay na isang karpentero lamang. Nakakasama ka namin noon. Kaya kilala ka namin. Yun rin yung sabi ng mga kumukutsa sa kanya. No? Nagigets nyo yung point dito? Kung bakit gano'n na lang ang rejection ng mga Hudyo na si Kristo ang tinutukoy ng propetang ito, pero ang lahat ng nangyari sa Isaiah 53, si Kristo ang tinutukoy. Sabi ng eunuch sa kanya, ang tinutukoy ba dito ni propeta Isaiah ay ang kanyang sarili o iba? Sabi sa sunod na verse, nagpasimulang magsalita si Philip at simula sa kasulatang ito doon sa Isaias ay ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus o ang gospel. No? Ibinahagi niya na si Kristo, yung pinako ninyo sa cross, yun ang magliligtas sa inyo. Hindi kayo ililigtas, no? Sa mundong ito, kung hindi ililigtas kayo mula sa inyong mga kasalanan completely. Yung hindi kaya gawin ng batas, kung naalala niyo yung discussion natin before about the law, the harmony of the law and the gospel, yung hindi kaya gawin ng batas na linisin kayo ng buong buo, na baguhin ang inyong kalooban dahil panlabas lamang ang nililinis ng mga rituales at ng batas, pero hindi nito kayang baguhin ang loob ng isang tao. Parang ang batas natin, kaya lang nito mapigilan yung mga mamamatay tao, mga magnanakaw at rapist. Pero kung yan ay tatanggalin, gagawin at gagawin nila yon. Or kung makahanap sila ng isang pagkakataon na walang nakakakita sa kanila, gagawin nila yon. Pero ang hindi kayang gawin ng batas ay kinumpleto ng mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Ang pagkamatay ni Jesus para bayaran ang mga kasalanan natin at pagkabuhay niya muli para ipakita sa atin na tapos na yung kanyang pagbabayad sa kasalanan natin. Ibig sabihin nun, makikita natin dito na ang ibinigay ni Felipe kay eunuch ay sino? Yung gospel ni Kristo. Na ang batas hindi kayang baguhin ang isang tao, kung hindi ang ginawa ni Kristo sa krus ang kayang makapagbago sa tao. At kung sino man ang mananampalataya ay bibigyan niya ng buhay at bagong buhay. Mga kapatid, kung nakikita nyo ito, ang subject ng pag-i-explain ni Philip ay sino? Si Christ. No? Tandaan niyo po yon. Walang iba na pinupunto lahat ng in-explain ni Philip maliban kay Kristo. Hindi sa buhay ko, hindi yung buhay ko na bago, or hindi yung buhay ng kahit sino sa church na to, ang ikikwento natin sa gospel. Hindi rin yung church na to ang ibabahagi natin sa gospel. Alam mo ba nung pumunta ako sa church na yun, nabago ang buhay ko? Hindi. Hindi yun. Hindi yun. Specifically, nagsimula si Philip sa Isaias hanggang matapos niya ang kanyang explanation, lahat yun papunta. Kanino? Kay Kristo. Si Kristo ang puno, siya ang sentro, siya ang pinakamataas pagdating sa gospel at sa kaligtasan ng tao. At ganun rin yung pinapakita dito na ang lahat ng sulat sa Biblia ay pumupunto kanino? Kay Kristo. Ang Old Testament tumuturo kay Kristo, ang New Testament pinakilala si Kristo, at ang mga sulat ni Pablo at ng mga apostol ay tumuturo pabalik
doon sa namatay sa cross, ang Panginoong Jesucristo. Nakukuha po ba natin? No? Kaya nga ito yung isang na sinasabi nila na ang Biblia ay Christ-centered. Hindi ito halo-halong istorya na parang tawag doon, parang anthology, no? Na klase na may iba-ibang storya. Hindi. Lahat yon na storya na nasa Biblia ay hinayaan ng Diyos, ginaid ng Diyos na maisulat dyan para ipakilala ang tagapagligtas. Simula sa Genesis hanggang sa Malakay sa Old Testament, from Matthew sa New Testament hanggang Revelation, tumuturo yun lahat kay Kristo. At ipag-pray natin na magkaroon tayo ng isang series pagdating dyan, no? Na si Kristo ay isang type at lahat ng karakter na makikita natin ay isang foreshadowing ng paparating na tagapagligtas. Simula kay Adam, simula kay Moses, and etc. No? So mga kapatid, pagkatapos i-preach ni Philip ang Panginoong Jesucristo, ano nangyari? Verse 36 na tayo. Kung nakakasunod kayo verse 36 na tayo. Ano yung nangyari? Pagkatapos niya i-explain na si Kristo ang pinangakong Mesaya at ang source ng kaligtasan, sa kanilang pagpapatuloy sa daan, tingnan nyo ito mabuti nakarating sila sa may tubig, sa isang parte ng tubig. At sinabi ng eunuch sa kanila, tingnan mo, narito ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismo? No? Anong nakakahadlang upang ako'y mabautismo? Ibig sabihin, dahil naintindihan ng eunuch ang gospel, naintindihan niya na si Kristo ang tagapagligtas, idiniretso, no, ng kanyang isipan na gusto ko ipakilala ang aking nakaligtasan tulad ng mga nabautismo. Gusto ko ipakilala si Kristo na ako ay isang ligtas na at isang tagasunod na rin ng Panginoong Jesucristo. Kaya the moment na may nakita siyang tubig, no, ang kanyang question is this: ano nakakahadlang? Anong pumipigil? Ibig sabihin, sa moment rin na yon, hindi niya papatagalin. Ipapakilala ko na yung nakilala kong Kristo. Ipapakilala ko yung tagapagligtas na nakilala ko sa aking buhay, na ako ay tagasunod na niya. Tandaan po ninyo, ito ay isang panahon na kung saan hindi pa tanggap ang Kristyanismo. Ito ay panahon na kung saan dahan-dahan pa lang na nakikilala ang Christianity ng government at ng mga taga doon sa reliyon ng Judaism, no? Hindi nga nila tanggap na si Kristo ay Diyos. Pero itong pagkakataon na to, the moment na sinabi niya na anong nakakahadlang sa akin, ibig sabihin na intindihan niya na si Kristo ang tagapagligtas. At pangalawa, naintindihan niya na ang daan ng kaligtasan ay si Kristo. Dahil hindi niya ipapakilalang Kristiyano siya sa ganung panahon kung hindi siya handa ipakilala sa mundo na siya ay Kristiyano. No? Tandaan niyo, siya ay opisyal. No? Kaya napaka importante na makita natin ng detalye dito. Pagkakasabi ng eunuch, ano bang pumipigil sa akin? Sabi sa 37, ito ay i-note natin ito para rin sa kaalaman ng lahat. Ang ayon sa mga scholars, itong verse 37 ay hindi kasama sa original na mga manuscript. Okay? So, may mga notes naman niya sa inyong mga Bible, hindi yan tago, yan ay alam ng lahat na yan ay idinagdag ng scribe na nandoon rin naman sa footnote na yan. Okay? Para lang para maintindihan natin yung pagkakatuloy ng ibig sabihin
nangyari diyan sa verse 36 hanggang 38. Dahil yan ay isang explanation kung papaano at ano ang requirement ng baptism na ginawa ni Philip, no? So, diyan sa verse 36 yan ay nakalagay sa 37, nakalagay sa footnote ng inyong mga Biblia yan. Na kaya sa ibang Bible may makikita kayong bracket, open bracket, close bracket, dahil yan ay footnote. Okay? At doon sa pagbabautismo, at sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. Sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Hesukristo ay anak ng Diyos. Sa verse 38, pinatigil niya ang kanyang karwahe at lumusong si Philip at ang eunuch sa tubig at binautismuhan siya ni Philip. Pag sinabi natin binautismuhan, ano ibig sabihin ulit nun? Ritual? Tradisyon? Hindi. Ito ay aksyon. Ito ay aksyon. Aksyon o proseso ng paglubog sa tubig bilang simbolo at propesyon ng kanyang pananampalataya. Okay? Ngayon, pagkatapos noon, nung umaho na yung eunuch sa tubig, ang sabi ng verse 39, ay inagaw ng Espiritu ng Panginoon si Philip. At pagtaas ng eunuch, inaanap niyo yung eunuch nagbaptize sa kanya. Asa na yung si Philip? Asa na kaya yun? Di ba? Biglang nawala. Biglang nawala. No? At hindi na siya nakita ng eunuch. Pero ito yung gusto ko makita ninyo. At nagagalak na nagpatuloy siya sa kanyang lakad. Napansin nyo yung pang-describe na salita, nagagalak siya na nagpatuloy. Dahil doon sa nakilala niyang tagapagligtas, merong pagbabago doon sa kanyang pagsasamba. Pagkilala sa Diyos. Hindi na lang basta ritual ang pagsasamba sa Diyos. Hindi na lang basta tradisyon. Nagkaroon ng ibig sabihin. Nagkaroon ng pasasalamat. Nagkaroon ng saya. Nakita niyo yung pagkakaiba, no? Isang normal lang na worship ang pinuntahan niya, pero pagbalik niya, doon siya nakatagpo ng kasiyahan. Mas nakilala niya ang Diyos, mas nakilala niya si Kristo, kung sino ang tagapagligtas na binigay ng Diyos. Verse 40, si Philip ay natagpuan saan? Sa Azotus. Sa pagdaraan ay ipinangaral niya ang ebanghelyo sa lahat ng mga bayan hanggang sa makarating siya sa Caesarea. Ibig sabihin, example, galing sa Kamalig papunta sa Pulangi. Papunta siya sa Pulangi, lahat ng dinaanan niya, binahagi niya ang salita ng Diyos. Nakuha po ba natin? Okay? So ito yung example ng isang biblical baptism. So by this story, ni eunuch at ni Peter, ito ang maintindihan natin. Pwede bang pakilabas dyan doon? Okay? Nabalik sa points natin. Okay? Doon sa storya ni eunuch at ni Philip, ito ang maintindihan natin. Number one, the only requirement for baptism is our faith in the Lord Jesus Christ. Kung mapapansin nyo, hindi na nagsabi si Philip kung meron ba siyang mga requirement pa na kailangan na kailangan mong tumambling ng 7 beses or kailangan meron kang pangalan or dapat meron kang posisyon sa gobyerno or dapat ikaw ay ganito, ganyan nakapagtapos o hindi nakapagtapos. Walang requirement doon na binigay maliban ang pinagmulan ng baptism, kung saan ibinahagi ni Philip doon sa eunuch ang gospel mula sa Isaias hanggang sa gospel, at ang pinaka-importante dito, naintindihan ni eunuch ang kabuuhan ng gospel. Na ano ang konklusyon? Si Kristo ang tagapagligtas.
ligtas at si Kristo ay Diyos. Maliban doon, wala nang iba pang requirement sa baptism. Nakita po ba natin? No? Number 2, ang baptism na nangyari kay Eunuch na ginawa ni Philip, it is a conscious decision to follow the Lord in baptism. Conscious decision, ibig sabihin, naiintindihan niya yung dahilan kung bakit siya magpapabaptize. Naiintindihan niya ang rason kung bakit siya magpapabaptize. Kung mapapansin nyo, nung nakita niya yung tubig, dahil alam niya kung ano ang baptism, sabi niya, ano pa nakakahadlang sa akin? Ano pa nakakahadlang para sumunod sa Panginoon at ipakilala ang kaligtasan ko sa Panginoon? No? It is a conscious decision. And that's why yung mga nagbabaptize na hindi pa nakakaintindi, like yung mga babies, no? Nagbaptize ng babies, nagbabaptize ng children, no? Yung mga bagay na yun ay it is not scriptural doon sa ating natinitingnan. Okay? Na example. Nagigets ba natin? Conscious siya. Ibig sabihin, naiintindihan mo. A conscious decision. No? Ikaw, yung tao mismo yung nag-decide, handa na po akong sumunod sa Panginoon, handa na ako sumunod sa pamagitan ng bautismo. Nagets natin? Conscious decision. Hindi siya pinilit, hindi rin siya napilitan, hindi rin siya hinila. Kung hindi, siya mismo ang nag-decide. Dahil nung dumaan sa tubig, hindi si Philip nagsabi, oh may tubig. Sino yung nagsabi? Yung Eunuch. Siya mismo nagsabi, ayan yung tubig. Anong humahad lang sa akin para bautismo? Number 3. Maintindihan natin doon sa storya ni Eunuch at ni Peter. Ay, hindi ito Peter, Philip ito. Pakibago nga ito. Antok na nung gumawa ng PowerPoint. Sorry. Okay. Philip ito, hindi yan Peter. Sabi ko na parang may mali eh. Philip nga. Philip. Doon sa storya ni Eunuch and ni Philip, na intindihan natin number 3. It is an immediate, important, and special moment for a Christian to follow the Lord in baptism. Hindi lang siya immediate, kung hindi, importante rin para sa isang Kristiyano na sumunod sa baptism. At ang pinakamahalaga sa lahat, ito ay isang special moment. Dahil doon sa iyong baptism, sumisimbolo ang iyong dedikasyon at commitment na sumunod na sa Panginoon. Na kumbaga ito yung first step mo. Wala na tong urungan. Lalaban na ako sa kasalanan, susunod na ako sa Panginoong Jesucristo at hindi na ako babalik. No? Kasi pinapakilala mo na publicly ang iyong pananampalataya sa mga mananampalataya doon sa lokal na simbahan na iyong mababautismuhan. Okay? It is an immediate, important, and special moment for a Christian to follow the Lord. That is why kung kayo ay mananampalataya na ng Panginoon at kilala nyo na ang Panginoong Jesucristo, huwag nyo nang hintayin pa na tumagal. Kung handa na kayong sumunod sa Diyos, sumunod na kayo sa tubig ng bautismo. No? At syempre, dadaan muna tayo doon sa ating maikling discipleship para masigurado natin na tama ang inyong kaligtasan, tama ang inyong pagkakaintindi sa bautismo, na hindi ito ritual, hindi ito tradisyon, hindi ito lubog lang, pagtapos nun okay na hindi. Ito ay symbolic. No? Kaya, napaka-special ng moment na ito para sa mga mananampalataya. Dahil ito yung pagdesisyon mo na sumunod na sa Panginoon. No? Sumunod sa Kanya sa first step na in obedience, which is baptism. Number 4, na intindihan natin na baptism is by immersion, dipping into the water. Dahil kung hindi, kung pumunta sila doon sa tubig mismo para lang magwisik, bakit pa nila kailangan pumunta doon sa tubig? Pwede naman kumuha na lang sila ng tubig tapos doon na lang sa chariot,
Di ba? Bakit kailangan pa nilang pumunta doon mismo sa body of water para lamang mabautismo? Maliban kung kailangan siyang ilubog doon sa tubig. Malalim. No? Yun ang number 4 natin. So, baptism is by immersion. Nakakasunod po ba? Ayan. Okay. Natapos natin ang storya na ni Eunuch and ni Philip at nakita natin kung ano yung mga importanteng bagay pagdating sa bautismo sa 4 na puntos na ito. Letter B. Punta tayo sa 4 keys of a scriptural baptism. 4 na susi pagdating sa scriptural baptism. Buksan natin ang mga Bibles natin sa Matthew 28 verse 18 to 20. Okay? Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Okay po? Diyan na po ba kayo? Sige po. Sa side na to. 18 to 20. Okay. Diyan na po ba kayo? Okay. Tingnan niyo po inyong mga Bibles at babasahin natin dyan. Verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghahayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Hanggang sa katapusan ng panahon. Okay? Knowing that, doon sa naintindihan natin context kanina ang storya ni Eunuch and ni Philip, at doon sa 4 na naintindihan natin, makikita natin na yung utos ni Kristo dito na go therefore, teach, baptize them. No? Go, teach, baptize. Okay? Ibig sabihin, itong 3 na tong mga action word, go, teach, and baptize, ay utos na nagmumula saan? Doon sa verse 18 na sinasabi niya, lahat ng otoridad ay binigay sa akin sa langit at sa lupa. Kaya pumunta kayo, go ye, punta, magturo, at magbautismo. No? First key, proper authority and administration. No? The proper authority and administration. Pakilabas ng ating point dyan doon. Ang unang susi pagdating sa baptism ay dapat merong proper authority and administration pag magbabaptize. No? Anong ibig sabihin po nun? Ang isang tunay na New Testament church baptizes in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. What do we mean by a true New Testament church? Kung naka-attend kayo last time sa ating pag-uusap about the New Testament church, malalaman natin na ang New Testament church ay sumusunod saan? Sa doktrina, sa mga katuruan, sa mga prinsipyo na binigay ni Kristo sa New Testament. Hindi sila umaalis doon. Pag sila ay umalis doon, hindi na sila sumusunod sa New Testament na pattern ni Kristo. No? Especially with baptism. Merong proper authority and proper administration ang baptism. Kinumisyon ni Kristo ang mga disipulo to go, to teach, to baptize. Yun ang dahilan kung bakit ang baptism ay isang ordinance. Ibig sabihin ng ordinance ay command, utos ng isang authority. Tulad ito ng Lord's Supper. Ginagawa rin natin ng Lord's Supper kasi ang sabi doon, do this as of ye, no? Sa dalas ninyo, gustong alalahanin ang Panginoong Jesucristo.
Yun ang reason kung bakit ang ating argument pagdating sa Lord's Supper ay hindi lang dapat as much as possible ay isang beses lang sa isang taon. Dahil kung hindi, ang mangyari nun, isang beses lang natin gustong alalahanin si Kristo, yung kanyang pagkamatay sa krus sa isang taon. No? And that's why it is very important na makita natin yung mga words na ginagamit dito. Go, no? Go, tapos do. Go and do. Sa Lord's Supper, do this. Sa Great Commission, go ye. Sa baptism, baptize. Okay? Baptize them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Bilang mga baptist, expected sa atin dapat ang pagsunod sa mga prinsipyong ito. Dahil kung ikaw ay hindi sumusunod sa prinsipyong ito, baptist nga naman ang tawag sa iyo, pero hindi ka baptist sa turo. Ikaw ay isang halo-halong baptist, no? Na hindi sumusunod sa New Testament principle, teaching, doctrines ng Panginoong Jesucristo. Napaka-stricto pa naman ng baptist pagdating diyan, no? Pero merong freedom sa mga bagay na hindi naman strictly binanggit, no? Stricto sa mga binanggit, malaya sa mga hindi naman hindi naman binanggit, no? That's why mga kaibigan at mga kapatid, we are expected to be accurate and follow the teaching, doctrine, and commandments of Christ. Kung ang simbahan ay hindi gumagawa o hindi nagtuturo ng same teaching, same na doctrine as Christ, wala silang authority to baptize. Nakakasunod po ba tayo? kung isang church ay hindi sumusunod sa prinsipyo ng Panginoong Jesucristo, sa turo ng Panginoong Jesucristo, sa doktrina ng Panginoong Jesucristo, anong authority niya para tawaging isang simbahan ni Kristo, na si Kristo ang ulo? Wala siyang authority na gawin ang Lord's Supper, ang baptism, kung hindi naman siya tunay na simbahan ng Panginoong Jesucristo. Paano natin malalaman na tunay ang isang simbahan kapag siya ay sumusunod? Ulitin ko, sa turo, sa doktrina at prinsipyo ng New Testament Church. Sino ang ulo? Si Kristo. No? Ano ang mga ordinance? Great Commission, baptism, and Lord's Supper. Yes po. Opo, ayan. Tama po yung sabi ni Pastor. Pero ano yun? Spoiler yun ng konti. Kasi i-discuss natin yun pagkatapos nitong itong apat na susi. Okay? So, doon po muna tayo sa proper authority and administration. Opo. So, doon sa proper authority and administration, tandaan po natin, ang isang church dapat in obedience siya saan? Sa utos ng Panginoon. Great Commission, preach ang gospel. Tapos we follow the proper formula, syempre, dapat sa baptism. Ano yon? In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Tulad ng sabi sa Matthew chapter 28. No? Yun ang proper na pag-address natin, pag-identify natin. Ina-identify natin yung baptism niya sa Trinity. Yung tatlong may parte sa ating kaligtasan. Ang Father na nagplano, si Kristo na namatay sa krus, ang Holy Spirit na patuloy gumagabay sa atin hanggang nabubuhay pa tayo. No? So note lang, not just any Baptist, but only a true New Testament Baptist Church. Kasi maraming Baptist Pero ang may authority lamang ay isang New True Testament Baptist Church na sumusunod sa New Testament principle and doctrine of the Lord Jesus Christ. Maliban doon, pag lumabas ka doon, delikado na yan. No? Sariling, mo na yan. Baka hindi na yan simbahan ng Panginoong Jesucristo, baka na yan, sariling church mo na yan. Okay? Nakakasunod po ba? Okay? Yun yung ating key number 1. Meron dapat proper authority and administration. Hindi lang kung naisipan mong magtayo ng simbahan, magtatayo ka ng simbahan, tapos magbabaptize ka na.
Yun lagi ang question eh, anong authority mo? Pag sinabi niya, church kami, yun ang authority namin, mali yun. No? Dahil meron pinanggalingan tayo lahat, galing tayo lahat sa Panginoong Kristo. Ngayon, pwede siya magsabi, ang authority namin galing sa Panginoong Kristo. Anong pananampalataya nyo? Ngayon, pag hindi siya nakapagpakita ng kanyang mga pinapaniwalaan sa simbahan nila, ibig sabihin, it is very dangerous na maraming pwedeng iba't ibang doktrina sa loob ng simbahan. And that is the reason kung bakit meron tayong articles of faith. Pagkatapos nito, bibigyan tayo lahat ng buuhang kopya niyan. Pwede nyo siya mabasa every time, every day. Bubuksan nyo. Ano bang paniniwala namin tungkol sa baptism? Buksan nyo. Of baptism. Article number 15 yun eh. Sa church. Buksan ko article number 14. Sa faith. Sa Diyos. Sa Bible. Article number 1. Di ba? Nandun lahat ng pananampalataya natin. That's why the articles of faith is very important for a church. Kasi alam natin ang ating pinanampalatayahan. At alam natin kung saan tayo tatayo, saan tayo maninindigan, at kung ano yung mga pananampalatayang nanggaling kay Kristo hanggang sa atin ay nakapagpatuloy. No? Key number 2, kung una, proper authorization, proper administration. Pangalawa, proper mode. Ito yung paborito ko dahil sa topic na to, dahil ito yung pinaka maingay sa lahat ng mga susing ito. The proper mode is immersion. Ibig sabihin ng immersion ay dipping. Ano yung dipping? Lulubog. No? Ito. Naging inside joke na namin ito before. Pero ito. Sino sa inyo nakakalam ng Oreo? Oreos. Yung may gata sa gitna? Di ba? Ano ang usually ginagawa sa Oreo? Dinidip saan? Sa gatas. Ganon. Ididip mo siya sa gatas. Ganon ang ibig sabihin ng immersion. Ilulubog mo siya. Okay? Dipping. Ganun example mo, Oreo. Pero yun ang example ng matapos sa pagkain, no? Yun ang isang example ng dipping. Opo. Ang itsura niya, nasa ilalim siya ng tubig para siyang nilibing. Ganon. That's the proper mode of immersion. Kasi ang word na baptism or baptize, yung action word na baptize is derived from the Greek baptizo. Ibig sabihin ay to dip, submerge, iilalim sa tubig, or immerse, lubog. So, syempre considered na valid kapag ang isang tao ay binaptize na lubog ang kanyang katawan. Okay? Wala naman sigurong ibabaptize na kalahati lang, di ba? Either na yung lower part ang ilubog or yung taas. Paano ilulubog yung taas? Ibabaliktad ka. Di ba? Para kang na-wrestling. Di ba? So, buo talaga, buong katawan kung bakit tayo hinihiga doon. Kasi it's a symbolism of death, no? Or kamatayan, paglibing ng Panginoong Kristo. At i-explain natin yan, no? Wag kayong mag-alala, introduction pa lang tayo ng baptism. Lalaliman pa natin to at makikita nyo merong dalawang klaseng picture ng baptism sa New Testament at i-explain ko yan sa inyo yung baptism ni John na punong-puno ng konteksto ng Jewish tradition at ritual ng cleansing kung bakit siya for repentance at yung baptism na pagkatapos kay Christ. Ito naman yung para na sa mga mananampalataya or Christians, no? So, ba't na ba ako nag-explain ngayon? Pero, gusto ko sa inyo ipakita na merong malalim pa na explanation yung baptism na ginagawa natin. Hindi lang siya basta paglubog, kundi meron din siyang iba't ibang purpose, no? Pero hindi dapat natin sabihin, ay mali yung purpose ni John. Kasi yung purpose ni John, tama yun. No? Pero hindi lang yun yung baptism natin. No? Dahil yung baptism niya is to prepare for the way of the coming Messiah or Christ. Para i-prepare yung mga tao
sa darating na tagapagligtas. Pero hindi yun para iligtas sila. Gets natin? Okay. Short na lang yun. Advertisement. Okay. So balik tayo doon. Baptize means to dip. That's our proper mode. Kasi pagka sinabi mong baptism, baptizing, ilulubog, tapos winisikan ka, hindi na yun baptism. Sprinkling. Di ba? Sprinkling na yon. Ngayon, pagka sinabi naman natin na baptism siya, pero ang ginawa mo is spray, ano ang tawag doon? Spraying. Hindi yan baptism. Kung bakit baptism ang tawag natin, kasi binabaptize. The process of dipping into the water, that's baptism. So, as simple as it is, yun ang ating point talaga, no? Baptism is the immersion into the water of a believer. Key number 3, meron dapat proper subject. Hindi lang proper authority, proper administration. Number 2, may proper mode tayo, immersion yon, paglubog. Number 3, may proper subject. Hindi lang kung sino, gusto mo mabaptize, halika na dito, i-baptize na kita. No? Naka 2,000 kaming baptism sa isang araw. Ang tanong, yung lahat ba na nabaptize na yon ay mananampalataya? No? Mananampalataya ba yung lahat? That's the question. Kaya hindi tayo basta dapat mag-baptize, dapat sigurado nating believer siya, nagpo-profess siya, I am a Christian, I know God, I am saved by Christ, naniniwala ako sa ginawa ni Kristo sa krus. If baptism is for the consciously repented and professed Christians. No? Consciously. Ibig sabihin, anong sense na magbaptize ka nang hindi naman nakakaintindi sa ginawa ni Kristo para sa kanya? AKA, babies. Get natin? Anong sense nun? Hindi niya pa naman naiintindihan ang baptism. Also, hindi niya pa naman consciously pinili na mabaptize. Malay ba natin na binabaptize niyo yung baby, sa isip pala ng baby, ayaw niya mabaptize. Hindi natin alam. Di ba? Gets nyo ba yung point ko doon? Conscious dapat ang baptism. Isang believer who consciously decided to follow Christ, to obey Christ in the first step of obedience, which is baptism. So, it is really, kung baga sasabihin natin, maliban doon sa ibang mode, hindi ko alam kung paano nila na-invent yun. Pero ito bago tayo magpatuloy, okay, magtatanong ako kay Pastor. Ito, para paano po Pastor, pagka yung gusto niya na magpabaptize, kaso hindi pwede yung kanyang katawan. Meron siyang nasakit, for example, na yung tubig magiging nadelikado sa kanya pagka nilubog siya doon or nalagyan siya ng tubig. So, ipupush through pa rin ba natin baptism or paano po siya? Note po, hindi po ito sa usapin ng salvation. Ang point lang dito, may gusto mong pabaptize, kaso hindi nga siya pwedeng ilubog because of medical circumstances. Ayan. Kung terminal point at hindi pwede. Ayan. Paano po natin siya i-administer? Nasa rin po yun nasa tao kung gusto niya talaga. Kasi pag ang isang totoong mananampalataya, yung puso niya, hindi mo mapipigilan yan Kahit dangerous yun, dahil may paniwala siya sa Diyos, may tiwala siya, gagawin niya. Sa amin, ako bilang pastor, kung ikakapatay niya yung pagpunta niya sa tubig, ipopurpose ko muna, hindi ko muna hanggang sa gumaling. Bakit po? Pwede tayong sitahin ng gobyerno Nang dahil sa iyo, namatay yan Pero kung yung tao nag-insist, pwede mo siyang papirmahin ikaw may gusto niyan, para hindi ako masisi, di sige. Dahil mayroon po siyang paniniwala sa Diyos At may tiwala siya na hindi siya mamamatay dahil doon sa kanyang paniniwala. Yun po ang malakas na pananampalataya. Pero yung po, kasi pagdating sa legality, pwede ako sitahin doon ng government. Ikaw ang dahilan, kaya sabi ng bawal, pinilit mo. So under tayo ng Constitution and bylaws ng Pilipinas. So doon sa magwe-waiver siya.
Ito yung aking Ayaw, kagustuhan, dahil mahal ko ang Panginoon at naniniwala ko hindi naman ako mamamatay dito, susulat siya. Pirmado niya yon. Pwede po ba yon? Kasi po nag-iingat tayo, matagal na rin ako sa pagpapastor, alam ko may mga legal terms tayo, may mga tao na minsan pwedeng masansala o pwedeng sisihin ang pastor. Kasi hindi tayo nag-iingat in legal terms. Okay? So dahil sa gusto niya, decision niya yon. O sige po, kung talagang gusto niyo, dahil Conscious talagang decision. marubdob ang iyong paniniwala, gusto mo talagang sumunod sa Panginoon. And by the way, mga kapatid, isingit ko na rin, total pinatayo na ako ni David, ang dami kong binaptize dito nung araw. At ngayon, alam nyo, hindi siya nagpapangsyon, hindi siya nag-a-attend, hindi siya gumagawa ng gawain niya para sa Panginoon niya. Nagkiklaim na, baptisado ako dyan, pastor ha, member ako dyan, sabi mo. Pero hindi kita i-claim na member ka namin. Bakit? Hindi ka naman nakikita sa church. Ang ginagawa mo sa labas, nagpapasaway ka, natutuwa ba ang Diyos sa'yo? Tapos magkiklaim ka na baptize ka? Hindi po pwede, kaya nga proper. Ang baptism po ng baptist ay proper talaga. Talagang yung tama yung nagbabaptize mismo, authorization, at tama ang pananampalatayaan yun, magkasundo sila ng binabaptize niya, hindi po pwede yung basta-basta lang po. Thank you po. Ayan, okay. So, yan, thank you po, Pastor, no? Ayan, so, ayan, na tama naman yung point yun kasi ang sabi ko sa inyo kanina, it's a conscious decision. No? So, hindi naman, though, note natin hindi naman requirement ang baptism, pagdating sa kaligtasan, hindi naman kaligtasan ang pinag-uusapan natin pagdating sa baptism. Kasi kahit nga yung thief doon sa cross ay namatay siya na hindi na-baptize. At walang reliyon dahil doon lang siya naligtas sa cross ng Kalbaryo. Meron po kasi mga ngayon, may mga pastor ngayon na susobrang masyadong dogmatic. Ay paano ngayon mamatay ngayon mamaya yan? Gusto nang baptize tapos niliban mo. Di ba mananagot tayo sa Diyos? Ay hindi naman po siguro di ba? Hindi naman siguro pwedeng sisihin tayo ng Diyos na nagmamadali tayo. Hindi naman tayo after sa dami ng binabaptize. Ang after tayo, yung maraming matutuwa ang Diyos sa ginagawa ng taong iyon na sumusunod sa Kanya. Kahit hindi, sabi nga ni David, hindi pa mabaptize nga yung sabi baga ng Panginoon, sa Panginoon, dadalhin kita sa paraiso di ba? So yun po ang ating dito. Hindi tayo masyadong dogmatic karamihan ng iba, may mga pastor talaga. Hindi, kailangan ngayon na, kasi pag namatayan bukas, di pa na, sa tingin ko, hindi naman siguro po. Kasi kung tayo maging dahilan para mapaga sa langit yan, tatanungin ng Panginoon, ba't nangaga mo? Hindi ka pa ngayon. Kasi po, binaptize ako, kaya ako namatay. Hindi po ba? Ayan. So, that's true, very important yan na makita natin, no? Tatandaan natin, ang proper subject is a believer. If you are a believer, at it is a conscious decision na ikaw ay sumunod sa Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng bautismo para ipakilala ang iyong pananampalataya. Lastly, key number 4, the proper purpose. Ang baptism ay hindi ritual, hindi siya tradisyon. It is a symbol of our salvation and public profession of our faith in the Lord Jesus Christ. Importante po itong para itong ID, no? Para itong identity. For example, ito, yung sa mga couples na kinasal, meron kayong singsing, di ba? Ang simbolo ng inyong pagkakaisa ay yung inyong singsing. Ganon rin ang baptism. Ang simbolo na ikaw ay na kay Kristo na ay ang iyong baptism. Kaya magpapabaptize ka kasi para ipaalam sa tao na ikaw ay na kay Kristo na. It's public profession and a symbolic picture of our faith, of our salvation. Dahil yung salvation natin, ginawa ng Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatay, nilibing, at binuhay muli. Kasama niya. No? Ito yung pag-usapan natin sa mga susunod na topics dahil hindi natin kakayanin, alas 10 na. Buksan na lang natin sa Colossians chapter 2 verse 12 to end this introduction. Tapos next Sunday pag-usapan natin yung mga details, yung mga nitty-gritty ng baptism. Okay? So let's open our Bibles on Colossians chapter 2 verse 12. Okay? Are you there? Say amen. Okay, babasahin po natin on verse 12. Sabi dito, nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, pansinin niyo yun, inilibing tayo with Him. With Him.
kasama niya, no? Kasama niya. Hindi doon sinabi na na nilibing tayo beside or outside or any preposition. Ang sabi doon with, ibig sabihin ay kasama, no? Kasama niya in baptism, wherein also ye are risen with him, buried with him, risen with him. Okay? Sa pamamagitan ng ano? Through the faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. Saan? Sa kapangyarihan, sa operation, no? Sa kapangyarihan ng Diyos. Through your faith in the working of God. Nakuha po ba natin? Tayo ay inilibing at binuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Through faith in the working of God when He raised Christ from the dead. Okay? Yung kapangyarihan na bumuhay kay Kristo, ganun rin yung gagawin sa atin ng Panginoong Kristo. Dalawa ang ibig sabihin ng risen from the dead. Hindi pa naman tayo namamatay. Dalawa, physically, spiritually. Physically, pag namatay tayo, bubuhayin tayo pagdating ng Panginoong Kristo. Pangalawa, sa salvation natin, nilibing tayo kasama niya, dala ni Kristo yung kasalanan natin. Nung nabuhay muli ang Panginoong Kristo, ano yung meron? Yung bagong buhay na binigay niya sa atin. Kaya literal na para tayong nabuhay muli sa isang bagong buhay. Bakit? Noong hindi pa tayo mananampalataya, wala tayong pakialam sa kasalanan. Hindi natin kinoconsider ang Diyos, hindi natin kinoconsider si Kristo. Pero nung mananampalataya na tayo, may change. What's the change? Kinoconsider natin, tama ba itong ginagawa ko? Tama ba ito sa harapan ng Diyos? That's a big change from not considering, from no care at all, into someone who considers and values the principle of God, the law and the morality of God. Malaking change yun. Bakit ngayon nagkikare ka na sa katotohanan ng Diyos pagdating sa kasalanan? Noon hindi. Yun ang change na binibigay ng bagong buhay na to. And that's a very good picture ng anong ginagawa sa atin sa salvation. Hindi lang tayo pinatawad, hindi lang tayo niligtas, binago pa tayo. Kaya tayo tumatalikod sa kasalanan, hindi dahil sa matalino tayo o hindi dahil nilagay ng Diyos sa ating mga puso na sumunod sa Kanya at tumalikod doon sa mga masasamang gawain natin. Mga kaibigan at mga kapatid, next doon, after a person is saved, note nyo po ito, after a person is saved and changed eternally by God, baptism is where we decide to outwardly profess that pagpasensya nyo na at next time ano yun natin, itatry kong Tagalogin itong statement na ginawa ko para mas madali maintindihan. Pero try ko Tagalogin. Therefore, baptism, ang baptism, pansinin niyo yung word na ginamit ko dyan, yung adjective na scriptural. Baptism, ang bautismo ay nagmula sa salita ng Diyos, scriptural na utos, nanggaling sa salita ng Diyos na utos na ginagawa at ina-administer ng isang tunay na simbahan sa isang mananampalataya na nag-decide na publicly i-confess, i-profess ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesus na ating tagapagligtas. Yan ang baptism, no? Scriptural command and obedience of a believer. Lahat tayo dumaan sa ganyan, at kung hindi ka pa dumadaan sa ganyan, then, kung ikaw ay mananampalataya, at tagal mo nang hindi sumusunod. The first step is to be baptized. Ipakilala mo na yung Diyos na nakilala mo, yung Kristong nakilala mo na nagligtas sa'yo, at doon po i-confess ninyo ang inyong pananampalataya sa Kanya. So, napaka-timely nito, no? Dahil
meron tayo mamayang baptism at kahapon nag-topic rin kami ng baptism para lang tong extension ano para na-extend yung topic namin kahapon, but really ang pinaka-importante na maintindihan natin this morning is this. Doon pwede pakibalik in simple terms, baptism is the immersion in water of a believer. Okay? Kung lalaliman natin, it is a scriptural command na ginagawa ng isang tunay na simbahan sa isang believer sa kanyang desisyon na sumunod sa Panginoong Jesucristo. Nakuha po ba natin? Okay, may natutunan ba? Okay, meron bang question? Ngayong umaga, question about baptism bago tayo mag-close. Question? Wala naman? Sige po. Malamang tatanungin nyo, alin po ba talaga, Pastor, ang totoong church? Kasi dapat galing sa totoong church. Ang church na nagtuturo ng Trinity, na si Kristo ang Savior, at hindi ang Father. Kasi maraming churches, maliban sa atin, ang daming churches na niniwala na ang kanilang Savior ay ang Father. So hindi po siya Savior, kundi siya ay sender ng Savior, si Christ. Kaya dito po, tatanungin nyo, sino ba ang totoong pastor? Eh, dami natin nagba-Bible din naman sila. Tama naman ang kanilang tinuturo, Trinity. Pero tingnan nyo po kung sino ang Savior. Marami ngayon, yung tinatawag na mga, ito ay only one God. Dami yung sa TV, di ba? Sino ang naniniwala si Jehovah lang ang tagapagligtas? Ang dami. Jehovah's Witnesses. O itong mga nasa TV, itong mga INC. Lahat yan sila ay si Jehovah ang Savior. Hindi si Christ. Dahil si Christ, tao lang. So, sino po ang totoong simbahan? Ito yung naniniwala na si Father nagplano ng kaligtasan natin, si Christ ang isinugo niya para kabayaran natin, at ngayong nasa langit si Kristo, ang Holy Spirit ang nakatira sa atin na siyang nagko-comfort at nagsisave o nag-iingat sa atin. Thank you very much po. Yan, okay. So, yun po. Isa po yun sa mga essentials na mga doctrine na pagka hindi naniniwala ang isang church sa mga essential doctrines na yon, ay hindi sila tunay na church, no? Hindi sila naniniwala sa Trinity, hindi rin sila naniniwala saan. Ito yung isang pinaka-importante, yung justification by faith. Ibig sabihin, ikaw ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi yung iba naniniwala, even sa turo nila, na sila ay mapapawalang sala kung sila ay gagawa ng mabuti at babaguhin nila yung mga ginagawa nila. No, that's justification by works. Hindi yon ang ating pananampalataya. Justification by faith. Opo, sa pamagitan ng pananampalataya. Nilinis tayo dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. No? At yung mga good works ay bunga na lamang. Hindi siya yung nakapagliligtas sa atin. Kuha ba natin? Okay? Question pa? Sige. Bago tayo mag-end, wala naman? Wala naman? Okay, kung wala na, papatuloy na tayo. Let's all stand as we close this morning. Sana may natutunan kayo sa ating pag-usap. Let's pray. Lord, we thank you sa aming pong productive and very interactive, Panginoon, na lesson this morning. We pray and ask na sa introduction ng baptism, Panginoon, makita namin ang aming stand with baptism, at kung ano, Panginoon, ang nandito sa Biblia ay dapat hindi namin palitan. Mag-stand kami sa inyong salita at sa inyong katotohanan. At kayo, Panginoon, ang mapurihan, kayo ang may taas, kayo ang makilala sa umagang ito. Wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus, ang tagapagligtas. Amen. Let's have a 2-minute break. Sige po, at kita-kita tayo dito by